Magandang hapon po sa inyong lahat. At itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating message last month, yung Marks of a True Religion. At yung pa rin po ang title, Marks of a True Religion Part 2. No? So kung may Part 2, may Part 3 pa. Anyway, samahan niyo po ako sa James chapter 1, verses 26 to 27 at babasahin ko po sa ang Biblia. Kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong yon ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi madudungisan ng sanlibutan. Tayo po ay yumukot manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa inyo po namin kinukumit, pinagkakatiwala ang mga bagay po na aming pag-uusapan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, kinikilala ko po, Panginoon, ang aking mga limitasyon at ako, Lord, ay umaasa lamang sa inyong biyaya na inyong magamit, Panginoon, na inyong tagapagsalita. At kinikilala ko, Panginoon, ang inyong salita ay may kapangyarihan. May kapangyarihan, Panginoon, na bumago ng buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga, Panginoon, tulungan niyo po ako na maging tapat sa pangangaral ng inyong salita, na inyong salita lamang talaga ang marinig ng aking mga kapatid, hindi ang aking opinyon. At patuloy, Lord, na kumilos po kayo sa puso't isipan ng bawat isa na makikinig sa amin ngayon o maging sa aming live stream, Ama, kumilos po kayo sa aming mga buhay. Ito po ang banal ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marks of a True Religion, Part 2. Sinabi nga po ni Martin Luther, the world needs not a definition, but a demonstration. No? Alam naman natin lahat si Martin Luther, hindi po fond of James. Pero bago pa ito nasabi ni Martin Luther, ay ito na ang nasa isip ng apostol. Because for James, Christianity is meant to be visibly lived. At kaya nga po, dinefine niya what religion is. He did not define what religion is, but he described it in 3 simple ways. Kaya nga, meron siyang 1 negative and 2 positive to describe it. The first thing we have talked about last month, at ito po yung isa sa mga negative, no? Sabi niya sa James chapter 1, verse 26, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, he deceives his heart, this person's religion is worthless. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, an unbridled tongue indicates a godless heart. So ang tunay na Kristiyano na may binhi ng salita sa kanyang puso, ito po ay makikita sa pagpigil o sa pagkontrol ng kanyang dila. He or she will be very careful, thoughtful sa mga bagay na kanyang sasabihin because Christ is in his heart. No? So many people says religion is worthless. Maraming tao po mga nagsasabi niyan. So hindi naman po natin sila masisisi. Bakit nila nasabi yon? Dahil maraming mga bagay tayong naririnig at nakikita about religion that other people says it is worthless. Number 1, nandiyan po yung mga scandals, no? Kung ano ng mga scandals, at even ang isang Kristiyanong iglesia ay hindi po nakaligtas dito. Then of course, corruption. Corruption. Kaya nga po, isa sa hinaing ni Martin Luther sa kanyang pagkakapako ng kanyang 95 Thesis, ay doon po yung tinuliksa niya yung abusadong pagkuha o paniningil ng mga indulhensya sa mga tao. Kasi noon may project ang Roman Catholic Church, tinatayo nila yung Roman Basilica. So, kailangan nila ng funds. Pero bago pa noon, Luther personally saw nang siya'y pumunta sa Rome, sa Vatican, ang mga abuses ng mga kasama niya sa reliyong ito. No? Na
Ang pinamumuhay nila, ang lifestyle nila ay taliwas sa sinasabi ng tinatawag na iglesia. So meron mga pang-aabuso. And even in our time, nandiyan po ang pamumulitika ng simbahan na ginagamit ang bilang ng kanilang mga kasapi to show force. Ito yung ginagawa nilang leverage sa mga politiko. No, kaya nga, pag may mga issue nasyonal sa ating bayan, nandyan yung magkakaroon silang tinatawag na protest march o yung iba naman magpapatawag ng prayer rally. To show force, pinapakita nila ang kanilang bilang na para bang ito ang kanilang magiging bargaining chips sa mga politiko. Kaya nga maraming tao nagsasabi na ang reaction ng iba at maging ang ibang mga Kristiyano, ang kanilang reaction ay dumistansya o ayaw ma-associate sa salitang relihiyon. Kaya nga iba sabi, hindi ako religious, basta ako love ko si Lord. No? Wala akong pakialam sa kanila. No? Basta ako si Lord lang. No? Yan ang importante. Subalit in times like this, na maraming taong skeptical sa relihiyon o sa tinatawag na organized religion, may sinabi si James na napapanahon na nagbibigay kaliwanagan at pag-asa na kanyang sinabi na mayroong isang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. At ito po ang relihiyon na dapat malaman ng iba at makita ng iba. So James described it as one who cares for the needy, and the other thing is one who lives a godly life. So a life of charity and a life of purity. So, let's pause here and clear things up. Baka makapag-send tayo ng maling signal. So, sinasabi ba ni James dito na ang true religion is all about charity and moral living? Yung ba ang tunay na relihiyon? Meron pong isang Jesuit priest, ang pangalan niya po ay si Father Pedro Arupe. So, meron po siyang concept na tinatawag na man for others. At ito, man for others na ito, despite ng mga struggles, mga kahinaan ng mga tao, naniniwala siya that man is inherently good. Mabuti ang tao. May kabutihan ng tao. At ang kabutihan ito ay may papakita niya kung tutulungan siya na maliwanagan, kung gagabayan siya. Lalabas ang mga virtues na ito. Yung mga virtues such as being unselfish, being just, and being compassionate. So yan daw po ang virtues ng man for others. Pag sinabing unselfish, ito po yung tinuro sa aming kanta nung isang Jesuit brother nung kami elementary pa. Siguro alam niyo rin yung kantang yon. Walang sino man ang nabubuhay. Ganda ng boses ko. Para sa sarili lamang. No? Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Sana nirap ko na lang. No? So, ang sabi rito, yung po yun, being unselfish, being just. You stand for what is right and true. At kalaban mo ang kabaliktaran nito. Kaya nga kanina, medyo may sumundot sa puso ko, medyo nainis ako. Isipin mo, no? Sa college pala, I stand to be corrected. Bukod sa entrance exam, meron pang qualifying exam. Samantalang sa Senado at sa Kongreso, wala. Kaya nga nagsisi ako dapat pala tinanggap ko na yung offer sa akin mag-stuntman No? Siguro ngayon, di ba? Congressman na ako, senator, kaso malabo mata ko no? So hindi ko tinanggap, joke lang. No? And then being compassionate. No? Yung pinapakita mo yung yung buhay ng kagaya ng tinatawag na yung the good Samaritan. So may katotohanan naman po ang mga bagay na yan. Being just, being compassionate, being unselfish. Sapagkat sinabi po sa sa Micah, Matthew kasi yung pinag-aralan kanina, Matthew Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? To do justly, to live mercy, and to walk humbly with your God. Subalit, but doing these things apart from the saving grace of God and the gospel of our Lord Jesus Christ is only an exercise of futility.
It's only an exercise of futility. Bakit? Kasi maliwanag na sinabi sa Isaiah chapter 64 verse 6 is this: all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. So ano daw yun? Yun daw ating mga righteous deeds are like what? Polluted garment. So hindi lang isang maruming basahan, kundi isang nakakadiring basahan. Bakit? Kasi yung polluted garment, ang ginamit, menstrual cloth. Alam niyo yung menstrual cloth? Noong araw, ang tawag yan, pasador. So nakita mo gaano ka-unclean yun? Pagpapakita na wala tayong magagawa, kahit ibigay pa natin yung best effort natin to earn God's favor, to be a man for others, will be an exercise of futility. Because we will always miss the mark. We will always miss the mark. At lahat ng ating act was corrupted by pride and selfishness. Kaya nga, di ba, natatandaan yung laging kinikwento ni Pastor George nung panahon ng pandemic, na ang church ay tumutulong, may tumawag, nag-offer ng tulong, at tinanong ni Pastor George, bakit mo ginagawa ito? Ano kanyang reply? It feels good. No? So every act was corrupted by pride and selfishness. Hindi natin kinikwento yung sincerity niya. Pero bakit niya ginagawa yun? Even yung sincerest act na yun was tainted by sin. Kaya nga po, isa lamang po ang epitome of what is to be a man of others. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Another thing is, sinasabi ba ni James dito, is he is teaching that good works and godly living are what earn our salvation and make us acceptable to God? Yung bang good works, yung bang godly living, ito daw ba ang basihan ng ating kaligtasan? Kaya nga may kumalat sa social media na si Martin Luther daw po ay muntik ng ibato sa kalan o sa fireplace si Jimmy. Kasi ang tawag niya sa Book of James, Jimmy. Bakit? Ba't muntik niya na nasunog si Jimmy? Kasi sabi ni Martin Luther, parang kabaliktaran ang tinuturo nito ni Jimmy sa tinuturo ni Apostle Paul about salvation. Pero kung titingnan natin, ano ba ang sinasabi ni James sa chapter 1 verses 26 and 27? Sinasabi dito ni James, James is describing here the evidence of God's grace and genuine faith na teaching salvation by works. May nagsasabi nga po Christianity is not a religion, it is a way of life. May t-shirt pa ako noon dati. No? Christianity. Kasi nga, yun nga, ang ano nga doon, kasi very negative yung salitang reliyon. So dumidistansya siya sa salitang reliyon. At yung reliyon ay pinapalitan mo ng relationship. So Christianity is not a religion. It is a way of life. So cute lang pakinggan pero medyo kulang sa katotohanan. Sapagkat ang pinapakita lamang dito ni Santiago, true religion is characterized by a lifestyle of obedience to God. At yung word na religion dito, na ginamit siya sa verse 27, is not about doctrines, it's not about teachings, it's not about rituals or ceremonies, but more of an outward expression of that which is inward. At ang naging batayan ni James dito, ay sinabi niya sa James chapter 1 verse 18, na na tayo'y pinili ng Diyos, at sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, naging epekto nito sa ating buhay? Tayo'y nagkaroon ng tinatawag nating pagbabagong loob, dahil tayo binigyan ng Diyos ng isang bagong puso, o tinatawag nga natin kapanganakang muli o regeneration. So hindi lang tayo binigyan ng Panginoon ng pagbabagong loob at bagong puso, kundi tayo din binigyan ng bagong layunin sa buhay. Kaya nga tayo ininintulad niya sa mga first fruit o unang handog na pinagpapakita lamang nito mga kapatid na ang ating buhay ay exclusive lamang para sa Panginoon at magbigay sa Kanya ng kalwalatian. Definitely, ang isang tao po na tinawag ng Diyos ay magpapakita ng pagbabagong buhay
patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos, patuloy na pagsunod sa kanyang salita, at ano ang magiging bunga nito? Ang bunga nito ay mga mabubuting gawa. Kaya nga, kadalasan nakikita natin about Book of James, sinasabi ni James that faith is the root and work is the fruit. Ano po ang ikalawang tanda o mark ng isang true religion? Ito po ang ikalawa sa dalawang positive, one who cares for the needy. Sabi nga po rito, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ay dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan. Alam niyo mga kapatid, during their time, yung pong mga balo at mga ulila, sila yung sinasabi ng DSWD natin ngayon na most vulnerable and marginalized sector in the society. Bakit? Kasi noong araw, walang SSS, walang social pension, walang PhilHealth, walang NGO na pwedeng tumulong sa mga nahihirap. At noong pag namatay ang ama, walang insurance na iiwanan sa mga asawa at mga anak. So kawawa po ang mga maulila. Kawa-awa ang kanilang magiging kahahantungan. Alam naman po natin yung kwento ni Ruth at ni Noemi. Di ba may isang eksena doon na pinakita ng ginagawa ng magbiyenan? Magbiyenan ba? Magbiyenan ba? No? Yung mag-mother-in-law. No? Biyenan nga. Bunti ko sabihin, magbalae. No? Magbiyenan. Anong ginagawa niya? Ang eksena pinakita sa kanila? Sila ay namumulot ng mga tirang-tirang wheat. Kasi wheat naman ang ina nila. Tama ba? Wheat naman parang gano'n, no? Kasi wala namang palay sa kanila. Wheat. Kasi yun ang kanilang batas. Na yung hindi maisasama sa pinakalalagay, mga kumalat sa bukid, yun ay may titira para sa mga needy. So ganun ang kanilang kalagay, namumulot na lang sila. Paano kung ang instruction na may-ari ng lupa? Dahan-dahan ninyo ipaghataw, kasi mahuhulog yan, sayang, mapupunta lang sa mga ulila. No? Kaya dahan-dahan ninyo, tipirin nyo. Siguraduhin nyo walang mahuhulog sa lapag. No? Mahal ang ngayon, presyo ng wheat. Di ba? So, posibleng mangyari yun dahil ang tao ay sakim. So, ganun ang kanilang kalagayan. Namumulot na lang. At ating pong tatandaan that the God whom we call our Father in heaven is also the Father to the fatherless and the defender of widows. At ito po ang pinaalala ng Diyos sa bansang Israel at sa iglesia. Dahil ang mga balo at mga ulila ay prone sa exploitation at sa neglect. At alam nating lahat na habang ang Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus, dala-dala ang ating mga kasalanan, He honors her mother, Mary, fulfilling the fifth commandment bilang panganay na anak at pagtatapos ng kanyang earthly relationship with her mother. So He called her woman. So hindi niya iiwan ng nag-iisa ang kanyang ina. Ito'y pinagkatiwala niya kay Juan upang siya hindi papabayaan at mapangalagaan at hindi magaya sa kinatnan ng ibang mga balo nung kanilang panahon. Alam na Jesus yun. So hindi niya pinabayaan ng kanyang ina. At meron nga pong nakatala sa kasaysayan that early Christian rescued and adopted abandoned children. Sinasabi nga po sa kasaysayan na meron daw isang Kalistus noon na nag-provide ng shelter para sa mga abandonadong mga bata. At meron ding isa, si Benignos Aquinos, si Benignos of John. Taga John siya, no? Yung de John po, tinignan ko po, ito pala ay nasa East of France. Isa siyang Francese, si Benignos, noong 3rd century. Ganun din ang kanyang ginawa. Siya ay nag-alaga ng mga abandoned children. At hindi lang abandoned children, mga special children. Yung mga batang may kapansanan. Yung mga batang may mga karamdaman na yung iba ay bunga ng pagkaka-abort sa kanila. Kasi noong araw, accepted yun. Pag nakita mo yung anak mo, merong abnormalities, mahina, o kaya yung anak mo, parang kamukha ng ex ng asawa ko to. Pwede mo kitapon. Tinatapon nila yung mga bata. Ngayon, mga Kristiyanong ito, dahil sa paalala ng salita ng Diyos, pinupulot nila ang mga batang ito at kanilang inaalagaan.
Ang pangangalago po sa mga ulila at sa mga ay naging gawain o duty ng iglesia noon at hanggang ngayon. Of course, marami na pinagbago ang ating panahon ngayon, hindi kagaya nung araw na walang social pension, walang PhilHealth, no? So, sino ngayon ang may tuturing na mga ulila at mga balo? Sino sila sa panahon natin ngayon? Ito po daw ang mga kapatid nating nasa krisis, nasa matitinding pangangailangan. At ano daw ang ating dapat gawin? Ang recommendation ni James ay sila'y ating dalawin. Sila'y ating puntahan. Hindi yung dinalaw mo lang na pumunta ka ron, nakipagkwentuhan ka, selfie-selfie, tapos uwi ka na. Hindi yun. Hindi rin yung nandun ka dahil ito isa sa mga social function mo o dahil ito isang church activity lamang. Kung hindi nandun ka upang magmalasakit, no pinaparamdam mo sa Kanya, nakasama at karamay niya ang iglesia sa Kanyang pinagdaraanan. Na nandun ang iglesia upang tulungan siya sa Kanyang mga material at pisikal na pangangailangan. Nandun ang iglesia upang siya ipanalangin at palakasin ang kanilang pananalig sa ating Diyos. At isa nga po sa naipagmalaki noon ni Pastor George, yung pagmamalaking positive for the glory of God na sinabi niya na ang ating church po, sa biyaya ng Panginoon, ay may tuturing na isa sa mga first responders sa Reformed community when it comes to charity. Diba? Napakasaya pong pakinggan yon ng ating iglesia, hindi madamot, kundi generous sa mga taong ito. At kung titingnan natin mga kapatid, sinabi nga ni Pastor George kanina, charity begins at home. Na ang pagtulong ay dapat una sa mga kapatid natin sa Panginoon. Because the blood of Christ is thicker than our natural blood. Sila ang ating mga tao at mga pamilya na makakasama natin for eternity. So, dapat una, ang ating pamilya o iglesia na dapat nating kalingay ng mga nangangailangan. Pangalawa, maging ang iba na hindi nating kapanalig sa pananampalataya if the opportunity comes, yun yung operative word na ginamit ni Pastor George, if the opportunity comes, sa sinabi ni Pablo. Those people who are helpless and hopeless ay ating ding aabutin. Dalang mabuting balita at mga mabubuting gawa. No? Bakit po natin gagawin ito? May kasabihan nga po tayong mga Pilipino noon na ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan na hindi makakarating sa paroroonan. So we must remember who we are before ng ating makilalang Panginoon. Tayo din po ay mistulang mga balo at mga ulila sa mundong ito. We were hopeless and helpless to save ourselves. At kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo tumanggap ng anumang mabuting bagay mula sa Diyos. Tayo'y tinawag niya upang manalig kay Jesus, maging mga anak niya, at mapabilang sa pamilya at kaharian ng Diyos. And because of this, taglay natin ang habag, biyaya at pag-ibig ng Diyos. At dahil dito, tayo po'y may kakayahan na ito din po ay may bigay natin sa iba. So, ang challenge po sa atin ngayon, mga kapatid, be helpless when we see the helpless. Be gracious to other people. At ang isa sa mga magandang act of graciousness na ating ipapakita sa iba na wala pa kay Kristo ay ibigay ang mabuting balita. And if there is an opportunity, no, be sensitive to people's need. Ibigay din ang mabubuting gawa. Because of Christ, we can be a man for others, not a man who cannot be moved. Bakit po a man who cannot be moved? Kanta nito di ba? A man who cannot be moved. Bakit a man who cannot be moved? Kasi nakita mo na ang pangangailangan ng kapatid mo. Yung iba kumilos, pero ikaw hindi ka kumilos, dead ma ka. Di ba? You're not moved. Ikaw na nga yung the man who cannot be moved. Minsan sasabihin mo pa i-rationalize mo pa ba't ako? Ako nga, marami din pangangailangan, marami din problema, hayaan mo na may makakaya sa church to bulog. Mga kapatid, kung ganun ang kaisipan mo, there is something wrong with you. There is something wrong with you because where is the love of God?
Where is the grace and mercy of God? Sabi nga po, at alam naman po natin itong mga talatang ito sa Matthew chapter 25, verses 35 to 36, na nandun yung paghihiwalay ng Panginoon sa mga tupa o mga believers at mga unbelievers. Yun daw po mga tupa nasa right, yung mga unbelievers nasa leftist. No? Nasa left. Sabi ng Panginoon, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger, you welcomed me. I was naked, you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. At ang tanong ng mga righteous believers, Panginoon, kailan nangyari ito? Kailan po ito, Panginoon? And the Lord said in verse 40, and the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. You did it to me. Ang sabi ng king. So ang lahat po ng mabubuting gawa na binibigay natin sa ating kapwa ay hindi po para sa ating sarili so that we can say it feels good. Hindi po sa ating sarili. Kundi ang katotohanan, ang lahat ng mabubuting bagay na binibigay natin sa ating kapwa, ito ay ginagawa natin sa Panginoon. At dapat po natin laging sabihin, it's for God. It's for God. May sinabi po si Pastor George last week, once saved, always serve. Ganda, no? Tatatak yan sa mundo ng mga reformed people. Once saved, always serve. Subalit, if you may allow me, gusto pong dagdagdagan ng konti. Once saved, always serve, and those who serve, give. Give. Sabi nga po ni Martin Luther, a religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing, is worth nothing. There is always something to give, mga kapatid, because we have the love, grace, and mercy of God. If you cannot give something out from your pocket, pwede ka magbigay ng panalangin at encouragement sa mga kapatid na nangangailangan ito. Sabi nga ni Pastor George last Wednesday, last Sunday, sa kanyang mensahe, huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ang psychology po may sinasabi na meron daw pong compassion fatigue. At susceptible daw po dito yung mga taong laging humaharap sa mga krisis ng ibang tao. Kasama dito yung mga healthcare workers, mga social workers, pwede rin ng mga pastor, lalo na mga pastor. Minsan, nakakaramdam ng compassion fatigue, yung mga tinatawag na tito, tita ng kanilang mga pamilya na sila tumatay yung mga breadwinner. Diba? Ang hirap naman kung tito, tita ka, tapos may kasama kang batugan sa bahay. Alam niyo naman ang mga batugan. Sila malakas ang loob magtanong, anong ulam? Diba? Pag nakakapikon, nakakapagod. Kaya nga, Paul here, sabi niya, sa huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti is to warn us of its danger. Mga kapatid, pakinggan niyo ito. Maraming bagay sinasabi ang psychology na maganda, pero hindi lahat totoo. Bible lang po, ang lahat ng sinasabi totoo. So iwasan po natin na i-psychologize sa mga nangyayari sa ating buhay. Sapagkat kung hindi tayo mag-iingat, ang ninunurture lang yan ay kasalanan. Because ang laging inaano niya sa atin is self-centeredness, selfishness, laging self. Ang Panginoon ba'y nakaranas ng compassion fatigue? No, never. So ang pagtulong sa mga nangangailangan ay ginagawa natin kay Jesus. And we should always focus on God, not on ourselves. Sapagkat if we focus on ourselves, mapapagod tayo, manghihinawa tayo. Subalit kung tayo magpo-focus sa Panginoon, He will sustain us with more grace, love, and mercy. To be selfless when you see the helpless. Seek those who needs help. Meron nga pong kasabihan, what you do in life echoes in eternity. What you do in life echoes in eternity. Kaya nga po, naalala natin ang mga ginawa ng mga ni Paul at ang ibang mga apostles. We remember Spurgeon. Hindi lamang dahil sa kanyang galing mag-preach, kung hindi dahil sa kanyang mga mabubuting gawa, sa kanyang mga charitable works.
At merong isang character sa Acts, her name was Dorcas. At ang sabi dito, she did many good things and many acts of kindness. Kaya nga nang namatay siya, talagang nag-iyakan ng iglesia. Nagdalamhati ang iglesia nang siya'y nawala. At pinapakita na ang resibo ng kanyang kabaitan. Ano? Yung mga tinahi niya mga damit. Naisip niyo na ba, paano kaya kung tayo namatay? Anong sasabihin ng mga tao? Baka unang sabihin ng tao, saksakan niyo agad ng formalin niya, baka mabuhay pa, di ba? And then, kanina nabanggit ni Pastor, si Tony Ople. No? Siya'y kinuha na ng Panginoon, pero naalala pa ni Pastor, at maging ng iba natin, at iba nating kasama rito na close kay Tony Ople, ang kanyang ginagawa. What we do in life echoes in eternity. So, naisip niyo na ba mga kapatid, paano ba maalala si Jesus sa buhay natin kung wala na tayo sa mundong ito? May nagsabi nga po, one life will soon be past, but only what's done for Christ will last. At sa pagtatapos natin, kapatid o kasama, kung ikaw man ay nandito kasama namin online, nais kong malaman mo, kung ikay wala pa kay Jesucristo, para ka ring isang balo at isang ulila, you are hopeless and helpless to save yourself from the power of sin and death. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Manalig at magtiwala ka sa Kanya at ikaw ay maliligtas at mapapabilang ka sa pamilya at kaharian ng ating Diyos. At patuloy kang magtiwala at sumunod sa Kanyang kalooban. Tayo po'y yumuko, tayo po'y manalangin.